Alam mo ba, may isang hari sa kasaysayan na may kapangyarihan, kayamanan at respeto ng buong bayan. Pero gabi-gabi, nilalabanan niya ang sarili niyang isip. Hindi siya mapakali, hindi siya matahimik. At kahit napapalibutan siya ng maraming tao, pakiramdam niya mag-isa siya. At isang gabi, may ginawa siyang napakasimple. Isang bagay na hanggang ngayon, pwede mo ring gawin. Kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka ngayon, huwag kang aalis sa video na ito. May mga sandali talaga sa buhay na tahimik ang paligid, pero maingay ang isip, yung wala ka namang kaaway, pero pagod ka, wala namang nangyayari, pero mabigat ang dibdib mo. Minsan hindi lungkot, hindi galit, parang may kulang. At karamihan sa atin, kapag ganito ang pakiramdam, ang unang ginagawa natin ay mag-scroll, mag-distract o takasan ang katahimikan. Pero sa Biblia, may isang hari na natutong harapin ang katahimikan. Ang pangalan niya ay si Haring Saul. Siya ang unang hari ng Israel. Matapang, pinili ng Diyos, hinahangaan ng tao. Pero dumating ang panahon na pinahirapan siya ng matinding pagkabalisa, parang anxiety, parang may bigat na hindi maipaliwanag. Kaya naghanap sila ng taong tutugtog para sa kanya. At dumating ang isang batang pastol, si David. Hindi siya sundalo, hindi siya doktor, hindi siya tagapayo. May dala lang siyang alpa. Tuwing tumutugtog si David, unti-unting kumakalma si Saul. Nawawala ang kanyang takot. Humihinga siya ng maluwag. Isipin mo iyon, isang hari gumagaling sa pamamagitan ng musika. Ito ay nakasulat sa unang Samuel 16:23 IDB. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa harapan ng Diyos ay sumasakay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kaniyang kamay. Gayon nagiginhawahan si Saul at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kaniya. Sa panahon natin, anong klaseng mga tugtuging musika ang mga ito? Ito ay ang mga awit papuri, awaiting handog sa Diyos. Dito tayo matututo kapag mag-isa ka, huwag mong agad takasan ng sandali. Subukan mong gawin ito, huminto sandali. Huminga ng malalim at makinig, hindi lang basta kanta, kundi musika na nagpapatahimik ng puso mo. Dahil minsan, ang problema natin, hindi kakulangan ng lakas, kundi kakulangan ng pahinga. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Kahit ang hari, napagod din. May dahilan kung bakit gumagana ang musika. Kapag tahimik ka, bumabagal ang isip. Kapag bumabagal ang isip, naririnig mo ang sarili mo. At kapag narinig mo ang sarili mo, doon nagsisimulang maghilom ang puso. Minsan, ang katahimikan na iniiwasan natin, iyon pala ang lugar kung saan tayo inaayos ng Diyos. Alam mo kung bakit mas nararamdaman ang lungkot kapag mag-isa ka? Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang tao ay nilikhang may koneksyon sa ibang tao at sa Diyos. Kapag sobrang ingay ng mundo, hindi natin napapansin ang pagod natin. Pero kapag nag-iisa tayo, lumalabas ang lahat ng tinatago nating emosyon, at hindi iyon masama. Ang pagiging mag-isa minsan ay hindi parusa. Minsan, iyon ay paanyaya. Paanyaya para magpahinga, paanyaya para magdasal, paanyaya para bumalik sa sarili mo. Tulad ni David na tumugtog para kay Saul, maaring ngayon may paraan din ng Diyos para patahimikin ang puso mo. Kailangan mo lang huminto at makinig. Kung mag-isa ka ngayon, huwag mong isipin na iniwan ka. Baka inaayos ka lang. Baka pinapatahimik ka muna ng buhay.
para marinig mo kung saan ka talaga patungo at baka ang kapayapaan na hinahanap mo nasa isang sandali lang ng katahimikan. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, isulat mo sa comments, hindi ako nag-iisa. Mag-subscribe ka rin kung gusto mo ng mga kwentong nagpapalakas ng loob sa mga tahimik na laban ng buhay. At tandaan mo, kapag mag-isa ka, minsan doon ka pinakamalapit sa kapayapaan.